Ayon sa Pag-asa, pinapalakas ng tatlong bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, yung ating habagat o southwest monsoon. Talakayin nga natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. Ayon nga sa Pag-asa, pinapalakas ng mga bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, itong ating habagat or southwest monsoon. So unang-una po dyan, ang bagyong may international name na Saulao. Ito po yung dating bagyong Guring. Yan po ay nasa typhoon category na lamang na may lakas na hangin na nasa 175 km per hour, malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 215 km per hour. Yan po ay unti-unting humihina habang lumalapit dito sa katimugang bahagi ng China patungo dyan sa area ng Hong Kong at Macau. Yan po ay malayo na sa anumang bahagi ng ating bansa, pero isa rin po yan sa nagpapalakas ng ating habagat or southwest monsoon. Narito naman sa mas malayo ang severe tropical storm Kirogi. Yan po ay hindi natin inaasahang maglandfall or pumasok man lang sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po ay tutungo lamang dito sa southeastern portion ng Japan. At syempre, nandiyan ang Typhoon Hana na may international name na Haikui. At tatalakayin natin mamaya. Maliban dyan, meron tayong binabantayang grupo ng Olapan o cloud cluster na posibleng maging low pressure area at bagyo ngayong darating na weekend. Ngayon, kung papansinin nyo itong ating satellite image, itong dating bagyong Guring at ang bagyong Hana ang mainly nagpapalakas ng ating habagat or southwest monsoon. Pero again, yung ating habagat po or southwest monsoon ay daloy ng hangin mula sa high pressure area patungo po sa mga low pressure system. Sa pangkalahatan, ang tawag po natin dito ay monsoon trough. Ito po yung ating parang intertropical convergence zone pag summer sa northern hemisphere. Again, kadalasan sa intertropical convergence zone, nagsisimula yung ating mga low pressure area at bagyo. Ito yung parang mas mataas na intertropical convergence zone. Kaya kung mapapansin nyo, bigla na lang may sumusulpot ng mga low pressure area dito o mga bagyo. Relatively, itong general area na ito, sa taas na bahagi ng ating bansa, ay mababa ang pressure. Kaya yung ating habagat ay dumadaloy patungo sa kanila. Kaya kahit nasa labas ng ating par itong bagyo at itong posibleng maging low pressure area, relatively mababa po ang pressure dyan at parte yan ng ating tinatawag na monsoon trough. Kaya nakakatulong pa rin yan sa pag-enhance o pagpalakas ng ating habagat or southwest monsoon. Ngayon, balikan na natin itong bagyong Hana. Ito pong bagyong Hana ay unti-unti pang lumalakas. Sa kasalukuyan yan po ay nasa typhoon category na ng Pag-asa. Ito po ay may lakas na hangin na nasa 120 km per hour, malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 150 km per hour. Ito ay huling namata ng Pag-asa sa line 785 km east-northeast ng Batanes. Hindi pa rin po natin ito inaasahang maglandfall or tumama sa lupa, pero bahagya pong bumababa yung kanyang tinatahak na direksyon. Ngayon silipin natin itong official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Hana. So bahagya pong bumaba yung track o tinatahak na direksyon nitong bagyong Hana. Base dito, inaasahan natin itong makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility sa Sabado or Linggo ng madaling araw. Yan po ay posibleng sumabit o tumama dito sa hilagang bahagi ng Taiwan. Yan po ay hindi pa rin natin nakikitang maglandfall or tumama sa lupa. Yan po ay babaybay lamang dito sa hilagang bahagi ng ating boundary line. Again, meron tayong tinatawag na cone of probability o circle of uncertainty. Kung mas mababa po yan dumaan mula sa ating center track, mas late po yan makakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung mas mataas po, mas maaga naman po yan makakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Although wala tayong nakikitang paglandfall or pagtama sa lupa ng bagyong Hana, habang binabaybay po niyan itong itaas na bahagi ng ating bansa patungo dyan sa southeastern portion ng China, patuloy po nitong papalakasin yung ating habagat or southwest monsoon. Apektado pa rin po ng habagat ang malaking bahagi ng Luzon. Dahil pa rin sa ating habagat or southwest monsoon, posible pa rin po ang mga paminsan-minsan o pabugso-bugsong pag-ulan dito po sa area ng Abra, kasama na po dyan ang kabundukan ng Cordillera, maging dito sa Ilocos region, kasama na rin po dyan ang La Union at ang area ng Pangasinan. Mostly sa western section po ng Luzon yung konsentrasyon ng ating mga pag-ulan. Posible pa rin po tayong makaranas ng mga pabugso-bugsong pag-ulan dulot ng habagat dito po sa malaking bahagi ng Central Luzon. Yan po ang area ng Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac. Posibleng heavy to intense rains naman ang ating aasahan sa western section ng Central Luzon, kasama po dyan ang area ng Zambales at Bataan. Yung mga pag-ulan dulot ng habagat pa rin tayong aasahan dito po sa malaking bahagi ng Calabarzon, lalong-lalo na po ang western section nito. Kasama na po dyan ng Rizal, Batangas at area ng Cavite. Samantalang patuloy tayong makakaranas ng posibleng pabugso-bugsong malalakas na pag-ulan at kung minsan intense rains dito sa Metro Manila. Dulot pa rin yan ng ating habagat or southwest monsoon. Posible rin pong makaranas ng kalat-kalat na pag-ulan. Ito pong area ng Mimaropa
at yung ating konsentrasyon ng malalakas na pagulan ay nandito sa area ng Mindoro. Anong implikasyon nitong tinatawag nating monsoon trough? Although hindi naman nagsisilandfall or tumatama sa lupa at dumadaan lamang dito sa itaas na bahagi ng ating bansa, patuloy po nitong pinapalakas o hinihila yung ating habagat or southwest monsoon. At dahil nga aktibo, magpapatuloy po ang epekto ng habagat sa mga susunod pang mga araw hanggang sa susunod na linggo. Kaya again, dahil nga nakakatanggap na tayo ng mga malalakas na pagulan itong mga nakaraang araw at magpapatuloy pa to sa mga susunod na araw, mas tumataas po yung mga tsansa or mas prone na po tayo sa mga flash floods and landslides, lalong-lalo na po sa mga mountainous area at low-lying areas. Maliban dyan, saturated na rin po yung lupa, mas madali na rin tumaas yung ating mga ilog. Kaya mag-ingat po tayo sa mga possible effects ng mga pagulan dulot ng habagat or southwest monsoon, lalong-lalo na po dito sa western section ng Luzon. Mamaya talakayin natin ang mga posibleng pagulan dulot ng habagat sa mga susunod pang mga araw. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.